Alam mo ba na ang librong The Iliad by Homer ay merong 643 supporting manuscripts, habang i-compare mo siya sa Bible na merong 5,000 supporting Greek manuscripts at merong pang 9,000 sa ibang mga lengguwahe gaya ng Latin, Arabic at Coptic. Alam mo ba na ang time gap from the original copy ng mga manuscript to its supporting copies sa mga sulat at libro ni Plato ay 1,200 years, habang kay Homer ay 500 years. Habang sa Bible, ang time gap from its original copy to its supporting copies ay 25 years lang. Ngayon, anong nakikita mo sa screen? It is not a sound wave or a light wave. Ang nakikita mo sa screen ay ang cross-referencing accuracy ng Bible. Astig, no? Yet despite some of these facts, we still treat and study the Bible out of mockery instead from the place of curiosity. Ang Bible ay galing sa Greek at Latin word na Biblia, na ibig sabihin ay many books. Ibig sabihin, ang Bible ay isang libro na nagko-consist ng mas marami pang libro. Sa Christian Bible, merong 66 books, 39 books sa Old Testament at 27 books sa New Testament. At ang documentation ng Bible, ito ay nasulat for over 1,600 years at sinulat ng 40 different authors. May mga author na king, peasants, philosophers, and even fishermen. At hindi lang yon, ang Bible ay nasulat din from different places, gaya ng Asia, Europe, Africa, at ang mga manuscript ng Bible ay nasulat sa wilderness o yung iba naman ay sa prison. Yet despite of documentation of written for over 1,600 years at nasulat ng different author at nasulat sa iba't ibang countries or region, ang Bible ay merong one central theme or one central narrative, which is God's relationship with humanity. At isa pa sa mga nagpapaastig sa documentation ng Bible ay meron tong accuracy sa history at archaeology. So let's say for example, merong archaeological findings na tinatawag na Taylor Prism. At yung Taylor Prism ay nagsusupport sa kung ano yung nangyari sa 2 Kings chapter 19. At meron ding archaeological findings sa Wall of Jericho, which is yung nagsusupport sa isang popular story sa Bible na naganap sa Joshua chapter 6. At may mga scholar na nagtataka sila or nagda-doubt sila sa existence ni Pontius Pilate. Hanggang sa nagkaroon sila ng archaeological findings na tinawag nilang Pilate inscription, na kung saan isang historical at archaeological evidence to prove that Pontius Pilate really did exist, which is nagbigay patunay sa existence ni Pontius Pilate sa Gospel sa Matthew 27, Mark 15, Luke 23, at John chapter 18 to 19. Ilan lamang to sa mga archaeological findings at historical accuracy ng Bible within its own narrative. Meron pang mga ibang archaeological findings gaya ng Pool of Bethesda, Siloam, at yung Dead Sea Scrolls. At hindi lamang sa field ng history at archaeology ang nagsusupport sa evidence ng Bible, but also on the field of science. Dahil alam mo ba, bago pa lang tayo magkaroon ng advanced science na isulat na sa Bible at naitala na sa Bible ang iba sa mga scientific facts na alam natin ngayon. At makikita nyo sa screen ang ibang mga scientific facts na naitala sa Bible even bago pa tayo magkaroon ng advanced science. So let's say for example, natala na sa Bible na the earth is sphere sa Job 26:10. At naitala na rin sa Bible na the earth rotates on an axis sa Job 38. And then also sa medical term na kung saan naniniwala tayo na yung blood ay nagbibigay ng oxygen at nutrients sa buong katawan. Na kung saan sa medical term, life is in the blood, which is also natala sa Leviticus 17:11. At yung alam natin na dispersion o yung prism of light na it explains that light can be divided ay also naitala sa Bible sa Job 38:24. At yung alam natin sa history and sa geology na tinatawag natin Pangaea ay also naitala sa Bible na ang continents daw used to be one sa Genesis 1:9. Ang astig, no, naisipin mo na bago pa tayo magkaroon ng advanced sciences, naitala na sa mga Bible itong mga scientific facts na ito.
At hindi lang history, archaeology at science ang nag-contribute para mas mabigyan pa ng solid evidence ang accuracy at reliability ng Bible, pero marami ding mga supporting manuscript outside the Bible na nagsusupport to its narrative. Gaya na lang ni Tacitus, isang Roman historian na nagsulat about sa fall ng Rome at sa perseverance ng mga Christian at sa death ni Jesus Christ at the hands of Pontius Pilate. At gayon din si Pliny, isang Roman governor na nagsulat about sa early Christian lifestyle na kung saan nagpe-pray sila, kumakanta sila, at nag-uusap-usap at nagkikita-kita para i-confess ang kanilang pananampalataya kay Jesus Christ, na also nagsusupport sa letter ni Paul sa New Testament. At ganoon din, si Lucian, isang Greek satirist na nagsulat about sa fundamental nature ng mga Christian faith noong 1st century. And also si Mara bar Serapion, isang Syrian philosopher na nagsulat kung gaano ka-impactful yung religious figure ni Jesus Christ after niyang mamatay. Ito yung pinaka-favorite ko, si Josephus, isang Roman Jewish historian na nagsulat about the life, ministry, death of Jesus Christ, and also the birth of Christianity, claiming His resurrection. So kung isipin mo, hindi lamang sa field ng history, archaeology at science ang evidence para magbigay tayo ng accuracy at reliability ng Bible, but also to the supporting manuscripts outside of it na nagsusupport sa narrative na meron ito. At ito pa ang malupit, ang Bible ay nagko-consist ng 28% of supernatural events o yung tinatawag nating prophecy. Ngayon, magbibigay ako ng dalawang example na pinaka-favorite ko na fulfillment ng prophecy sa Bible. Una ay ang prophecy sa Bible na na-fulfill outside of its narrative. Pangalawa ay ang prophecy na na-fulfill inside of its narrative. Kasi kung iisipin mo, kung yung prophecy sa Bible na na-fulfill outside of its narrative ay reliable and accurate, paano pa kaya yung prophecy sa Bible na na-fulfill inside of its narrative? Sa Daniel chapter 11, meron daw isang malaking army na darating at magko-conquer ng mundo. And after so many years, itong army na to ay mahahati sa apat. And after so many years, itong apat na army na ito ay mag-emerge into two. And after so many years, itong dalawang army na to ay mag-emerge into one. Ang prophecy sa Daniel chapter 11 ay na-fulfill sa buhay ni Alexander the Great, na dumating siya at naging malaking army at conquest sa buong mundo. And after so many years of success, hinati ni Alexander the Great ang kanyang army sa kanyang apat na general. And after so many years, yung apat na army ay nag-emerge into two, Ptolemy and Seleucid Empire. And after so many years, itong dalawang empire na ito ay nag-emerge, which is nagbigay ng kapanganakan sa Roman Empire. Ang astigno, pero hindi lang yan. Sa Zechariah chapter 12, nangusap si God kay Prophet Zechariah na ang sabi ni God, "You will look upon me whom you have pierced." Ito, nagsasalita si God from a first point of view, na kung saan nagbigay ng prophetic message si God kay Zechariah na sabi niya, "You will look upon me whom you have pierced." And after so many years, sa John chapter 9, ito ay na-fulfill, na kung saan sabi ni John, "We look upon him whom we have pierced." So anong ibig sabihin nito? Doon sa prophetic message ni God kay Zechariah, siya ang nangungusap. At pagdating doon sa fulfillment sa John chapter 19, ibig sabihin, the God who spoke to Zechariah is the God that been crucified on the cross. And speaking of prophecy, may kita nyo sa screen nyo ngayon ay ang prophecy sa Old Testament na na-fulfilled sa New Testament. Dahil ang prophecy sa Bible, especially sa Old Testament, ay nagbibigay ng foreshadowing para ibigay ang central figure ng Bible from Old and New Testament. And that central figure is Jesus Christ. May kita ninyo sa prophecy ng Old Testament at fulfillment sa New Testament kung gaano ka-accurate at reliable ang Bible. Na kung saan ang Messiah daw ay ipapanganak sa Bethlehem at ipapanganak siya out of a virgin. Na kung saan ang Messiah ay manggagaling sa descendant ni David. At ito pa ang pinakamalupit, kahit na ang pag-betray ni Judas kay Jesus ay also nakatala sa prophecy. And also yung manner ng crucifixion, yung pagkamatay ni Jesus, and even yung
pagkalibing niya, and most importantly, yung resurrection. Gaya na nabanggit natin kanina, ang Bible ay nasulat for over 1,600 years at nasulat from different authors, from kings to peasants to philosophers to fishermen, at nasulat from different regions and countries, Asia, Europe, Africa. But despite of all this, ang Bible ay merong central narrative, God's relationship to humanity. At dito, after natin pag-aralan yung prophetic message from the Old Testament at fulfillment sa New Testament, nakita natin na ang central figure ng Bible ay si Jesus Christ. Ang central narrative, God's relationship with humanity. Ang central figure para ma-restore at ma-reconcile yung relationship ng humanity with God is through the person of Jesus Christ. So ano ang ibig sabihin nito? Pagsamasamahin natin lahat, from documentation, from history, from archaeology, from the scientific facts na naitala sa Bible, from its supporting manuscripts, from its supernatural events o yung tinatawag nating prophecy, at pagpunta sa central figure ng Bible, which is si Jesus Christ, dito magkakaroon tayo ng sufficient and reasonable evidence that the Bible is the Word of God. Or gamitin natin yung term nila, that the Bible is the greatest book of all time. Ang astig, no? But this video is not to answer all of the objections na meron ka pagdating sa Bible. This video is just a presentation of the basic reason and evidence for you to be interested to study and treat the Bible from the place of curiosity instead from the place of mockery. At dahil dyan, I am a Christian because it is reasonable to believe that the Bible is the Word of God.